Yes, yes, yes. Welcome back mga kaya mo yan natics. Nandito na tayo sa Beautiful Eyes. Atid sa inyo ng Lucky Fresh. Nako, ngayong araw na to na maswerte tayo. Meron tayong bisitang talagang glaucoma and cataract consultant ng UP PGH. Antindi rin. And lalo na, nandyan din siya sa East Avenue Medical Center. Consultant rin po siya yan. And of course, American Eye Center. Palakpakan naman natin ang ating bisita ngayon sa Beautiful Eyes at sa ng Lucky Fresh, Dr. Nilo Vincent Flor Cruz. Yeah. Hi, Doc. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Nako, break muna tayo sa ospital. Nako, tama-tama, nakarelax sa atin. Maraming salamat po. At alam niyo naman, marami ang nagtatanong, ano ang sakit ng glaucoma? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At sino ang nagkakaroon ng glaucoma, Doc? Dr. Nilo. Yes, Doc? Okay, so yung tanong ninyo, ano ang sakit na glaucoma? Ito po ay sakit ng mata, no? Eye disease, no? Yes. Ang naapektuhan po yung ugat ng mata, yung nagde-deliver ng image mula sa mata papunta sa utak. Mm-hmm. So, importante po siya. Kung hindi ma-deliver sa utak, hindi malalaman natin kung ano yung nakikita natin. No? So, ang nangyayari, tumataas yung pressure ng mata. Yun. At pag tumaas yung pressure ng mata, naapektuhan yung ugat. Mm-hmm. At pag naapektuhan yung ugat, naapektuhan yung paningin. So yung paningin, ang unang naapektuhan sa glaucoma, yung gilid. Kaya dahan-dahan, peripheral vision, no? Dahan-dahan gumigit na. Dahan-dahan nawawala yung paningin. At yung glaucoma, ang epekto niya sa paningin, irreversible yung blindness na nangyayari. Wow! Irreversible pa lang po yun, no? So, ang dami rin po marami tayong kababayan na hindi alam na yung palang sakit nila, glaucoma. Laging tinatanong ako, mabubulag na ba ako? Ayun, paano ba yun? Ano ba masasabi natin? Paano ba magagamot ang glaucoma? Well, ang importante sa glaucoma ay mahuli ng maaga. Yeah. Early diagnosis, no? So, kasi, yun nga, wala namang karamihan ng taong may glaucoma, walang nararamdaman. Oh. Walang simptomas, karamihan, no? Oh. So pag walang nararamdaman, hindi sila nagpapatingin. So dapat kahit walang nararamdaman at 40 years old, dapat magpatingin sila sa ophthalmologist nila. Ophthalmologist. Yes, para ma-screen for glaucoma. Ma-screen. Ang darami naman tulad sa yun po, sa UP-PGH, ang dami-dami nating siyempre mga pasyente. Maraming pasyente po doon. Mga kapatid natin, ano? Naku, kamukha niyan. Doc, ano ba nangyari sa mata ko? Kailangan i-screen muna natin. Talagang pagdating mo ng 40 years old up, kailangan ma-screen kayo. Yes. Usually, nagpunta kayo sa doktor kahit ibang dahilan, yung pagpunta ninyo, na-examine din sa glaucoma, na-screen din. No? So, ang mga ophthalmologist, equipped yan na mag-screen for glaucoma. Yeah. Yun. Ano ba mga symptoms ito? Bigla-biglaan, dahan-dahan ba ito? Dahan-dahan. Ano ba yung mga malabo mata? May dalawang klaseng glaucoma. Merong glaucoma, yung open-angle glaucoma. Minsan wala kang nararamdaman. Tapos pagdating na lang sa huli, medyo malabo na, malaki na yung epekto sa paningin. Mm-hmm. So yun yung hindi maganda, walang simptomas. So pag nagpa-check, medyo advanced na yung glaucoma. No? Wow. Yung isa naman, yung angle closure, minsan sumasakit ang ulo, lumalabo, namumula yung mata. Yung minsan may ganon, biglaan. So yun, magpapatingin sa ophthalmologist po yun. No? Pero yun, may dalawang klase.
Pero most of the time, walang nararamdaman eh. Yun. Doc, talagang sa kanayunan, walang natural walang natural medicine remedy o something. Kailangan talaga ang science. Kailangan talaga magpatingin. Yes po, totoo yun. No? Kailangan namin yung instrumento para makita yung microscope. Yun. Kung ano ang mga dahon-dahon ng... Naku, paano ba yun? Paano mo mapapaliwanag natin sa mga... Naku, nakikinig lahat sa atin ngayon ng DZRH ang Islanders. Lahat ng mga ating wag na yung mga dahon-dahon, mga paano ipapahid. Kailangan magpatingin po tayo. Totoo po yun, no? Mahirap kasi yung may mga gamot dapat FDA approved eh. FDA approved. Yes, FDA approved, no? Importante na napag-aralan yung gamot na inilalagay sa mata. Yun. Yes. Sa meron din bang instances ng mga bata nagkakaroon ng glaucoma, mga pre-teenagers? Talagang meron. Meron. Meron po. Meron tayong congenital glaucoma. Meron po yun. Pero bihira yun. Mas marami sa mga 40 years old and above. Pero hindi pwede rin po mangyari sa bata. Yung pagkapanganak, meron na kagad glaucoma. Doc Nilo, paano naman yung laging malaki bang dahil sa dahilan ng nood ng social media, ng TV, ayaw ng bitawan si Netflix at napakahaba ng nasa on-screen ang mga mata, napapagod na. Minsan, gano'n sila ng gano'n, di ba? Ano ba ang sign nun? Di ba talaga pagod na yun? Paano ba malalaman natin pagod na yung mata mo? Pahingin mo na yan? Well, ibang usapan na yon, yung pagtuloy-tuloy tayo sa ating screen time, no? Netflix, iPad, telepono, computer, mapapagod din yung mata. Pero yun nga, kung maibabalik natin sa glaucoma, hindi nakukuha ang glaucoma sa sobrang paggamit ng mata. Mana-mana kasi ang glaucoma. Yun. Doc, may mga ating mga pasyente na nangangailangan ng mga bagong mata. Di ba may mga ganun di po? Yung mga nagkailangan ng bagong mata eh. Pero ito unang screen muna kung masasalba yung glaucoma natin. Yes. Sa kasabang palad, hindi na itatransplant yung ugat ng mata. Ang natatransplant lang yung cornea, yung harap. Yung harap na parte ng mata, yung clear part, no? Sa glaucoma, dahil ugat yung naapektuhan, pagka tinamaan na yun, hindi natin ma-repair. Gaya ng stroke sa mata. Stroke, diba? Yung ugat din ang naapektuhan doon, yung nerve. So, wala pang gamot ngayon na makakabalik noon. Yun. Ganun, lahat ng cases nyo dito sa East Avenue, sa Medical Center, sa American Eye Center, sa UPPGH, mahirap o mayaman talagang dumadaan sa problema ng mata, no? Ano ang karamihang talagang mga gaano katagal magamot ang ating problema sa mata tungkol ng glaucoma? Ang glaucoma po ay panghabang buhay na gamutan. Lifetime po siya, no? Parang high blood or diabetes. Kapag ang isang tao ay may glaucoma, panghabang buhay siyang binabantayan. No? Ang objective namin sa paggamot ay pabagalin yung sakit. Sana nga mahinto o mapabagal, pero hindi namin maibabalik sa dati yung damage sa optic nerve, no? Doon sa ugat ng mata. Hindi namin maibabalik yun. Mai-repair. Yun. Ma'am Cory! I have a question. Yes.
Meron question? tanong ako kay Doc. Yes, ma'am. Sa totoo lang, nagkaroon ako ng glaucoma. No. At saka nagpa-opera na ako. Pero hindi ko alam na candidate ako for glaucoma kasi hindi ko talaga ginagawa yung regular eye screening. Kaya napakahalaga itong interview na ito dahil para sa kaalaman ng ating mga kababayan kung gaano kahalaga ang kalusugan ng katawan mo, ganun kahalaga ang kalusugan ng inyong mata. Yun. Yes. So, yung physical health po natin, kasama dyan ang ating eye health. Kaya kailangan talaga magpa-screening tayo taon-taon sa tama ang sinabi ni Doc. Kasi hindi biro magkaroon ng glaucoma. Wow. Pero dahil sa napakagaling ang mga Filipino doctor, my eyesight was saved. Oy. Wow. Talaga. So I can see very well. Ang galing talaga ang mga Filipino doctor. Saludo ako talaga sa kanila. So please, pangalagaan po natin ang ating eye health by having eye care. Ang tanong ko kay Doc, pwede bang i-prevent o maiwasan ang magkaroon ng glaucoma or mga iba't ibang mga degenerative eye diseases? Pagdating po sa glaucoma, ang magandang payo namin is screening. Dapat magpatingin ng mga tao, 40 years old and above, sa isang ophthalmologist. Pag nagpatingin sila doon, na-screen tayo sa glaucoma. Ngayon, merong mga pasyenteng at risk for glaucoma na nagagawa ng laser procedure para maiwasan yung pag-develop ng glaucoma. No? Pero yun nga, sabi ko rin kanina, medyo mana-mana siya eh. So, minsan... So, nasa lahi din yan, Doc? Yes. Pag nasa lahi mo talaga, hindi natin maiiwasan na mamana natin. Yun. Tama talaga, kailangan, wag lang maghintay, magpa-screening na kaagad. Mm-hmm. Diba? Lalo-lalo na yung mga young adults, yung mga anak natin, mga apo natin, kailangan pa-screening mo na lahat sila. Hindi biro magkaroon talaga ng glaucoma. Masakit ang eye attack sa pag may glaucoma attack ka, pag tinatawag nilang narrow angle closure, ang sakit. Pero sabi naman ng doktor sa akin, magpasalamat ka ang condition mo ay narrow angle kasi pag wide angle, baka gumising ka na lang isang umaga o bulag ka na. Wow, ganun pala yun. Yes, di ba, Doc? Ganun yun. Tama po yung sinabi ninyo. Yun nga yung sinabi ko kanina, yung open angle, tsaka angle closure or narrow angle. Kapag open angle, andyan na pala siya, eventually late na, andun na yung advanced na. Pero sa narrow angle or angle closure, pwedeng kang magkasimptomas at magpatingin sa mata. At yung simptoma ko, wow, grabe, Doc, ang sakit ng eye pain. Parang merong tinutusok ka ng kutsilyo dyan sa mata mo. Grabe ang sakit. No, really, hindi biro. So, ito, mga kababayan, mahal ko kayong lahat. Please, magpa-eye check-up kayo. Ang hirap pala nun. Lahat. Mga eye check-up din sa mga medical mission, sa mga Rotary. Maraming ganun din, di ba? Tsaka may sa mga charity hospitals, Doc, di ba, nagbibigay sila ng eye screening? Totoo po yun, no? Marami naman tayong eye centers na ngayon, mga DOH hospitals na equipped na mag-screen for glaucoma. Pwede po yun, di ba? Sa mga public hospitals natin to get a screen. Yes. Kaya sasabihin din ating Secretary DOH natin. Ano naman, Doc, di ba yung isang yung lahat ng mga elderly, most of them may at risk for macular degeneration. Maiiwasan ba yung macular degeneration?
Medyo, well, may genetics part din yun. Pero ang isang pag-iwas sa macular degeneration is smoking. Prevent smoking. Tapos tamang diet. Kasi Diet. proven na po yun. Yeah, correct. Right diet. Anong klaseng diet to? Anong klaseng diet ang maganda para sa mata? Well, yung mga vitamins, no, mga vegetables, no, yung green and leafy, no, yung mga may lutein, yun yung mga advice natin para ma-prevent ang macular degeneration. Diet. So yan para sa mga elderly at seniors. Kasi ang mata ay napaka-complicated, yung mata natin. Pag pinag-aralan ng mata, di ba, Doc? Para siyang camera, di ba? Daming parts ang mata. Oh, yes. Yes, totoo po yun, no? Yung harap, yung cornea, sa bandang gitna, yung lens, no? Yun yung nagkakaroon ng katarata. Sa bandang likod, yung retina. Tapos, eventually, yung optic nerve, yung ugat na, yun yung naapektuhan sa glaucoma, no? Yung nagdadala ng image mula sa mata, papunta sa utak. Yeah, Doc. Yan ang unang in-screening sa akin dahil sa glaucoma attack ko. Tinignan nila yung optical nerve ko, yung optic nerve, kung it was not damaged. Sa awa ng Diyos, Doc, hindi. Despite the very high pressure sa mata, ang nagdasal ko, ilang libong dasal, dinasal ko, Ako, partner siyempre, Emma. lahat na ng santo, tinawag mo, pati si Santa Claus, tinawag mo, di ba? Oo, yung optic nerve na yan. Yeah. Good, Kasi good. kung damage yun, hindi ka na Pag nahuli talaga, pag nahuli po talaga na maaga, mas maganda para wala pa ganong damage sa vision. Yun, tama. Early detection is very important for prevention. Meron din bang early prevention? Ibig sabihin, ngayon pa lang sa kinakain ba yun? O talagang pagka nasa lahi ito talaga, you have to. Yeah. Saan ang clinic niyo, Doc? Well, connected po ako sa UPPGH. Nagtuturo po ako doon. Tsaka sa East Avenue Medical Center. And yun nga, yung private ko po sa American Eye Center. Meron kayong maipapayo sa ating mga tagapakinig at mga manonood, basic tips for eye care? Actually, nakikinig ako sa inyo kanina, no, bago tayo nag-start ang program. Ang lagi ko sinasabi is moderation. Moderation sa paggamit ng mata. No, wag tuloy-tuloy sa computer, sa trabaho. Hindi natin mapipigilang magtrabaho, pero dapat frequent rest. Di baling maigsing pahinga, pero frequent, no? Meron kaming sinasabing 20-20 rule na for every 20 minutes, may 20 second kang pahinga. At kung pwede, tumingin ka sa malayo. Kasi mas relax ang mata natin kapag nakatingin at a distant object, no? Kaysa yung nakatingin tayo sa telepono natin, sa cellphone natin, or sa malapit. Pero Doc, at sasabi mo sa mga kabataan na palaging nag-cellphone at kahit gabi, bukas ang cellphone, ang dilim ng kwarto. Yeah. Totoo yun. Kaya moderation, wag naman magdamag, no? Kasi napapagod din yung mata natin. Kaya sa kanila, gusto yung magdamag o magulang? Yan. Okay. 4:59, yes. Wala na tayong oras. Yes, as we thank you, Beautiful Eyes brought to you by Lucky Fresh. Maraming salamat. Doc, ano pa yung message niyo? Last message. Well, babalik po tayo sa glaucoma. Yun nga, yung glaucoma, irreversible blindness ang effect niya. So, sa mga tao, sa madlang bayan, magpatingin sa ophthalmologist, no? 40 years old and above, magpatingin kayo.
para ma-screen kayo for glaucoma, no? Yun lang. Yes. Thank Maraming salamat, Doc. you, Doc, for gracing that is Thank you. your glaucoma contact cataract consultant, Dr. Nilo Vincent Flor Cruz II. Ayan, maraming salamat po. Thank you po. Yeah. Yes. Oh, Cory, may mga babatiin ba tayo bago tayo magpaalam? Nag-iisip ako. Oh, congratulations sa isa sa mga mutya queens namin na si Megan Campbell. Siya nanalo ng first runner-up sa World Top Model sa Italy. So, Yeah. Congratulations. Isang malaking early Christmas gift para sa Pilipinas. Yes, At congratulations. yung ating isa pang mutya na si Alisa Redondo ay magko-compete sa Egypt, sa Cairo, para sa Miss Intercontinental. Please join the voting nang sa ganon papasok sa top 7 na ang Pilipinas. Yo, congratulations. And syempre, ang chairman producer ng Mutya ng Pilipinas. Ito na, mga happy birthday! Naku, happy birthday, Janelle Derante, ng last November 21. Hello, Ateneo Batch 81, Section G. And of course, happy birthday, Raul Romulo, SFC Infrastructure, and si Kuya Randy Santiago sa November 26. Batang-bata yung mga yan, mga 52. Ito na, congratulations lahat ng mga nagbibigay ng tulong sa mga nasalanta. Maraming salamat. God bless you all. Lahat ng mga tumutulong sa mga ating mga victims, sa ating mga may sakit. Kaya niyo yan. Dasal lang kayo, pray lang kayo. Di ba, ma'am? Kayang-kaya mo yan with all the hope. As tomorrow is Christ the King, as it is a start of Advent. Ayan na. Ilang yung tulog nila, Pasko na. And yes, we miss Chairman Happy Ricky, absent ngayon, but we are here together with Ma'am Cory. Dito lang, tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng Sabado. Oy, alas 5 na. Oy, alas 5. Mag-goodbye na tayo, partner. Okay, yes, dito lang sa paborito niyong programa. Kaya mo. Yan. Yeah. Happy weekend. God bless. God bless everyone.